Good day, TopSpot members! For today, we will discuss the new BAR system called OROS, kung saan po tayo ay maaari mag-register and verify ng ating mga TIN. This video serves as a tutorial or the step-by-step process on using OROS. Ang atin pong i-discuss ay para sa mga members na wala pang TIN. Ituturo ko po kung paano tayo mag-register using OROS. First, magsasend si OROS sa ating mga personal active email na email na ang subject ay Accept Employer Link. I-click lang po natin ang Accept Employer Link at i-direct tayo sa mismong portal ni OROS. If in any case po na mali ang spelling ng ating pangalan or mali ang birthday, pwede po natin siyang ipa-cancel or ipa-update muna through email sa TopSpot. Then magre-resend po ng bagong email si OROS sa atin. Kung tama naman po at na-click na po natin ang Accept Employer Link, tayo po ay i-require na gumawa or mag-create ng password. Sa pag-create po ng ating password, nire-require po tayo na may at least one capital letter, one lowercase letter, number, one special character, and also at least 12 characters long. After po natin makakreate ng strong password, i-tick lang po natin yung mga box na to, then click register. May matatanggap po tayong panibagong email from OROS na may subject na account verification. Dito po, kapag po nakita natin yung email na yon, i-click lang po natin yung link, which is verify your account. If nakita na po natin yung dialog box na you have successfully created an account, click OK. Dito po, i-enter natin yung email na ginamit natin and yung password na kinreate po natin kanina. After po natin ma-enter yung email at yung password na create natin kanina, click lang po natin yung I'm not a robot. Then click login. Kung nakapag-login na po tayo, ay hanapin po natin ang Form 1902. Click po natin ang employer list. Then click fill up TopSpot Multipurpose Cooperative. Next step po ay ang ating pag-fill up ng ating mga personal details. Dito po ay sasagutan po natin yung mga may red na asterisk. Example na lamang po dito, ang ating place of birth. Then click continue. Next na i-fill up natin ay ang ating address. Just a reminder, sa pag-fill up po ng ating address, ang ilalagay po natin ay ang ating present address or kung saan po tayo ngayon nakatira. Paalala lang po, ang ating pag-fill upan ay yung may mga red na asterisk. Dito po sa step 4, i-require po tayo ni OROS na mag-submit ng at least one valid ID na mayroong full name and birthday. For example na lamang po, ay birth certificate. And sa ID number po, kung ano po yung nakalagay sa ating mga IDs. For example, then kung birth certificate po yung ating ipapasa,
ang issuer po natin is PSA. If ang ipapasa po nating ID is driver's license, ang issuer po natin is LTO. Kung sino po yung nag-issue ng ID, yun po ang ilalagay natin sa issuer. Next is ang ating mobile number. After po natin i-fill up, click continue. Then sa step 6 po, click continue lang po natin ng ating birth certificate. Once na nag-pop up po na a file successfully uploaded, click OK, then click continue. Sa step 8 po, dito po natin i-review yung ating mga personal details. After po natin i-review, click continue. Then sa step 9, i-review lang po natin ulit yung ating personal details and double check po if tama ang mga naka-enter. After checking, i-click lang po natin yung mga boxes. Then submit application.